Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So first card is your situation. This is your challenge. This is your advice. And ito yung inyong outcome. So, Aquarius, maaari, no, na meron kayong mga, marami kayong mga itinanim. Kumbaga, you have planted seeds, no, in the past. At siguro ngayon, parang tinitignan ninyo, chine-check ninyo kung ano na ang nagawa ninyo. And maybe you are waiting, no, pretty much, no, sa sarili ninyo na nagawa nyo na ang lahat na kakailanganin ninyong gawan to achieve kung ano man yung gusto ninyong ma-achieve. But yun, nakikita ninyo na yes, it is working. Kung anong strategy yung ginawa ninyo rito, it's working. Pero you understand, no, na sa nakikita ninyo hindi pa handa ang bunga, kumbaga, ng inyong itinanim. Hindi, it's not ready for harvest yet. Pero at least yung parang iniisip ninyo or nasa isip ninyo na at least, diba, kung ano yung effort na ginawa ninyo, parang ngayon nakikita ninyong nag-grow, nakikita ninyong it's working, pero yun nga lang, hindi pa ninyo makukuha, maha-harvest kung ano man ang bunga ng hard work ninyo. But you are hopeful, no? You are hopeful, nakikita ninyo na may progress, kaya one day, pretty much na magbubunga to and dadating ang harvest time ninyo. And yung challenge dito is the Knight of Swords, no? Ano man bilis, no? Ano man ang bilis na gusto ninyong mangyari sa mga bagay-bagay na ginagawa ninyo. The problem is, hindi natin hawak yung hindi natin kontrolado ang lahat, diba? There are so many things that is beyond our control. At isa na dito yung pagpoproseso ng mga ito, mga ginagawa ninyo, diba? Gaano man natin kabilis matapos, pero may mga ilang bagay na kailangan pa nating antayin bago natin makuha ang kabuuan or para natin makuha yung total package, kumbaga, no, ng gusto natin na achievement. So, yun ang medyo problema dito, no, na maaring nararanasan ninyo kasi there could be some delays in some areas, no, in some things na kakailanganin ninyo. So, yun. But, yeah, just keep waiting. Just keep waiting. Basta ipagpatuloy mo lang kung ano pa yung kailangan mong gawin. Just continue on. Huwag kang tumigil. Kasi pasasaan ba at mapupunta rin sa iyo yung gusto mo or magbubunga din kung ano man ang pinagpapaguran mo. It may not be the exact form or it may not be in the exact time na ina-expect mo. But it will come. So, umasa ka lang for the best possible outcome. At ang advice sa'yo, no, Nine of Pentacles. So, one day soon, Aquarius, you will receive whatever it is, no, na bunga ng inyong pagsisikap. Nine of Pentacles is harvest time. So, parang nasa horizon nyo na, no, yung harvest time. Parang hindi na kayo mag-aantay ng matagal pa. Yan na napipick up ko dito. And you will be abundant, you will be prosperous, you will experience financial freedom finally and financial independence, yung ganon. Kaya, good luck sa'yo. So, antay-antay lang ng konti pa. Okay? And yung outcome ninyo is Queen of Cups, no? Si Queen of Cups naman, this is someone na siguro very, very, this is someone na mother figure ninyo, mother archetype, very supportive of you. Siguro isa siyang nanay, baka yung mama mo yan, mami mo, grandma mo, or auntie mo na very supportive of you. Na kahit ano man ang kailangan mo, nandiyan siya and she's willing to support you and help you. No? Parang ganon. And this could be someone na yung bang napaka-sensitive,
napaka-intuitive niya. Kaya maaaring yung guidance niya lagi ay nandiyan para sa'yo, no? So, clarifiers natin, 9 of Swords, meron kayong pinag-worry. So, siguro ang iba sa inyo nag-worry, no? Na kailan kaya, no? Although alam mo na hindi pa to ready para sa'yo, alam mo na hindi pa to, kumbaga, hindi pa hinog ang mga bunga ng itinanim ninyo. So, siguro some of you is worrying kasi maaring gusto mo na magkaroon ng timeline ka, 'di ba? Malaman mo kung kailan. But it's not beyond it's beyond your control, 'di ba? Hindi natin kontrolado ang mga bagay-bagay. Kaya maaring ang panawagan dito ay kailangan mo na lang na mag-antay. Huwag ka nang mag-alala kasi may bunga eh. You know, ang hihintayin mo na lang oras, 'di ba? Kaya huwag kang mag-alala, huwag kang magnega kasi it will just attract more negative situations and negative things into your life, you know. So umasa ka na lang na one day soon, no? Kung naman ang hirap na binuhos mo diyan, magbubunga na 'yan. So, for the Knight of Swords, we have the Sun. Wow. So, magliliwanag ang lahat, no? At eventually, magiging maayos din ang lahat, di ba? Divine timing is coming. You know, it's coming soon. That's what I'm picking up dito, Aquarius. Kaya, things are going to be great. You know, things are going to fall into its right places. Kailangan mo lang ng konting tiyaga at pasensya pa. Okay? Huwag kang magmamadali. We have the Fool. Ayan, you're going to be starting to be abundant and prosperous. Kasi, di ba, makukuha mo na din eventually yung fruit of your labor. You are going to succeed, no? Sa effort na, or sa hirap na naranasan mo, mapagtatagumpayan mo yan, makukuha mo yung bunga ng inyong paghihirap, pagtsatsaga at lahat, and you are going to be starting a new life. You're going to be starting a new yugto sa buhay mo, lalo-lalo na pagdating sa inyong kaperahang aspeto. So, we have 8 of Swords. Ayan. So, kung dati, no, nagsasabotage ka, kung dati negative thinking ka, so, feeling ko, ito si Queen of Cups, ito yung taong talagang very positive siya, very positive ang vibe niya, at siya yung magi-influence sa'yo, no, na hindi mo kailangan mag-alala, hindi mo kailangang magpakanega, diba? Maybe she is a very good influence sa'yo, kaya maitatama niya yung mga mali mong iniisip, maitatama niya yung mga ang tawag dito, papaliwanagin niya yung isip mo, diba? So, what else? We have get more information, no? At feeling ko, isa dyan si Queen of Cups na mapagkukuhanan mo ng impormasyon, mapagkukuhanan mo ng advice, mapagkukuhanan mo ng information, no? Na po pwedeng makatulong sa inyong sitwasyon na maging magaan, no? Ang takbo ng mga bagay-bagay sa buhay mo. So, good luck sa'yo. So, tingnan natin ano pa mga mensahe para sa'yo, Pisces. We have fork in the road. Merong decision making na kinakaharap kayo. There is a decision that you need to make. At maaari, no, yung napaghahanap mo ng mas marami pang impormasyon, mag-research ka pa, magtanong-tanong ka pa, that's going to help you na makapag-decision ka, no? Maybe mga impormasyon na yan na makakalap mo, yan ang makakatulong sa'yo na magkaroon na ng clear direction kung saan ka patungo, anong klaseng decision ang gagawin mo rito. So, ano pa? We have free spirit. Be your own person. Okay? Be true to yourself. No? Maging totoo ka. Maging ikaw yan. Diba? Panindigan mo kung ano yung gusto mo. Ano yung makakapagpasaya sa'yo, yun ang sundin mo, diba? Huwag mong hayaan na didiktahan ka ng ibang tao kung ano ang dapat mong gawin, diba? That's your life. So you choose life in your own terms. So, what else? We have volunteer. Napakaganda naman kasi napakamatulungin mo din. You're very charitable, you are very helpful, you're very supportive of other people, no? At maaring ikaw ay merong mga gagawing pagvo-volunteer sa kung anumang mga institutions or organizations. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.